kasama po natin si Kagawad Edic Piano dahil yung papag-usapan natin ngayon tungkol sa sanitary landfill. At kasama ko ang aking si Ma'am Epi. Yan, si Ma'am Epi. Good morning. Ako po si Robert Gonzaga at sabi ko nga sa inyo, papag-usapan natin tungkol sa environment. Alam niyo po, matagal na pong nasa committee ng environment si si Kagawad Edic. Pero sa sinumang palad, sinumang palad yung mga kababayan natin, tinanggal si Kagawad Edic doon dahil sa politika. Yun. So, ang papag-usapan natin sanitary landfill. Bakit? Kasi recently nagkaroon ng parang development doon sa usapin ng sanitary landfill. Meron pong kinasuhan sa ombudsman na mahigit 50 na mga local mayors. I-flash natin ngayon yung sa 50 mayors na kinasuhan doon sa non-compliance nila sa Republic Act 9003, which is the solid Ecological Solid Waste Management Act. Solid Waste Management Act. Ito po yung batas na nagsasabi na dapat walang mga open dump site sa mga bayan, sa munisipalidad. Ito po, ayan, nakikita nyo ngayon, 50 mayors face RABs for operating open dump. Yung open dump site. Yan, dito po sa Olongapo, meron tayo dati niyan. Kung doon sa mga nakatira sa Cabalan, sa Old Cabalan, alam na alam niyo yan dahil malapit sa kanila, yung open dump site. At yan po, malaking problema sa komunidad dahil sa maraming naapektuhan dyan dahil sa kalusugan, pati yung economic na na condition ng syudad dahil hindi siya develop, hindi rin nababawasan na yung kita. Mapapag-usapan natin yan. Simulan natin sa pagtanong kay Kagawad Edic. Kagawad Edic, bakit ba kailangan na i-transform yung isang open dump site into a sanitary landfill? At saka ano yung pagkakaiba nila? Yun na nga. Kasi dati yung sa atin, parang controlled dump site nung panahon ni Dick Gordon. No? Hindi talaga nila sinasabing dump site lang, but controlled dump site. Pero just the same, hindi pa rin yung tumutugma doon sa RA 9003, di ba? Na kailangan, ang sinasabi doon sa batas na yon, yung ating mga lungsod, dapat magkaroon ng sariling sanitary landfill. No? So ang sanitary landfill ay higit na mas maganda kaysa doon sa sinasabi ng natin controlled dump site or dump site, no? Kasi mas maayos 'yon. Yung importanteng feature niyo yung leachate, no? Yung katas ng basura. Kasi ang sa atin nasa bundok tayo no? So pag kumakatas ang basura, baka delikado 'yun na pupunta sa ating mga ilog. So yun yung isa sa mga features ng ating sanitary landfill na makokontrol natin, yung katas ng basura, kasi meron talagang feature doon na kumbaga sa 'di ba, yung mafi-filter niya yung mga katas ng basura. So yung mga ganon, at of course yung segregation, kasi ang special feature din ito yung MRF na tinatawag, no? Na kung saan merong conveyor doon at dadaan lahat ng klase ng basura at isa-segregate 'yon. No? Familiar yung MRF Ano po? Material Recovery Facility. Yun, Material Recovery Facility. Kasi nga siguro in layman's terms, pag sinabi mong kahit na sabihin mo na controlled dump site, ang ibig lang sabihin nun, merong isang lugar na designated para sa basura, tapos lahat ng waste na nakokolekta ng mga yung garbage collectors, doon nila lagak, 'di ba? Tapos pag yung sanitary landfill, medyo mas systematic yata siya. At merong mga may facility na ng MRF doon sa lugar na yon. Necessary feature ng sanitary landfill yung MRF na tinatawag. So, Ma'am Epi, meron ka bang tanong kay Kagawad? Kagawad, this sanitary landfill was started during the time of Mayor Bong. Yes, 2012. 2010. As early as 2010, the City Council approved a resolution authorizing City Mayor Honorable James Gordon Jr. to enter into a memorandum of agreement for and in behalf of the city government of Olongapo, the National Resources Development Corporation, represented by its president, Attorney Melchor D. Munsod, for the review of the initial environmental examination report, IEER, of the Olongapo City Sanitary Landfill.
Dahil po kung ano nyo yung batas, ano yan yung RA 9003 noong 2000 pa yata. Yes. O yung, earlier. Yeah. Kaya lang, yung mga LGUs natin hindi makakomply kasi talagang Bakit po kaya? Bakit masyadong mahal. Masyadong mahal. Oo. Kaya nga ang Olonga po kailangan pang mangutang sa Development Bank of the Philippines, no? Para kasi kung ano lang tayo, yung ira lang ng city o yung kinikita lang ng city talagang kapos, no? Hindi natin kakayanin. Magkano po ba doon kasi maganda na dito si Ma'am Epi, ano? Kasi si Ma'am Epi was the head of the parang City Council secretary siya. So lahat po ng mga pumasa na mga resolution sa mga ordinances natin basically dumaan sa mga kamay ni Ma'am Epi. Oo. Mahigpit yan. Napaka-disciplinaryan ni Ate Epi nung panahon na siya talaga yung magkano po ba yung budget para na inilaan para doon sa sanitary landfill? At bago nyo sagutin yan, magbe-break muna tayo dahil kinakaway na tayo ng control. Babalik po tayo, papag-usapan natin yung history o yung kasaysayan naman nung sanitary landfill. Kasi medyo mahaba-haba at interesting din yung istorya na yan. Yes. Nagsimula yan under the Gordon administration para mag-comply sa batas, para pangalagaan yung kalusugan ng mga kalunsod natin. Tapos, in-oppose yan. Sino kaya yung nag-oppose? Malalaman nyo. Malalaman natin mamaya. Pagbabalik ng Bongga po. Enjoy life while you're still young. Be mentally alert and energetic. Shape up. Give your body the calisthenic you need, which will help you improve. Come and enroll at the biggest gym in the city. G-Gym Bodybuilding, Karate, Aikido, Kickboxing, Taekwondo, Ballroom Dancing, and more. Call or text at 0927-518-7889. Look for Miss Jenny Ascal, the manager, or see us at number 1 Lower Calaclan at the back of DWGO, DWOK FM Radio. We want you to visit our place too. G-Gym Bodybuilding. Life is beautiful if you know that health is wealth. The memories of life is the gift of Heritage Garden, Olongapo's newest and modern private cemetery. Heritage Garden is very well maintained to give your loved ones a peaceful, eternal rest. Come and visit us and avail of our reasonable rates. Life is everlasting at Heritage Garden. Heritage Garden at Tabacuan, Santa Rita, Olongapo City, with offices located at number 1 Lower Calaclan, Olongapo City, at DWGO, DWOK, or Civic Broadcasting Corporation Building, beside G-Gym, Olongapo. You may call the manager, Ms. Nida Nerpiol, at 223-2770. Yan, babalik po ang Bongga po. Dito po pinag-uusapan natin ngayon kasama si Kagawad Edic Piano, si Mami Epi, yung tungkol sa sanitary landfill. Kung ano na ba yung status niyan at saka kung ano yung kailangan pang gawin para maging maayos siya at maging moderno lalo. Pero ito pong proyekto na to nagsimula nung panahon ni Mayor Bong Gordon. In fact, yan yung pinaglaban niya. Pero yeah. In fact, ang dami niyang mga major projects na sinimulan nung panahon niya na unfortunately parang na-politicize, in-impose pero wala namang alternative na maganda. Tapos biglang ngayon ipinapagpatuloy naman pala at gagawin naman din pala. Kasi
marirealize mo na nakailangan pala yun. At importante palang may ganun. At kung in the case of sanitary landfill, pag hindi mo ginawa yan, you're not complying with the law. Diba? At pwede ka talagang idemanda. Katulad ng pinakita nating news article kanina, no, na imagine mo 50 LGU, mga mayors ito na sinampahan ng kaso ng ating gobyerno. Nakasuhan na sila. Compliant. Actually, Kagawad Edic and Robert, this is another bold decision made by Mayor Bong. Otherwise, and it saved the present mayor. Otherwise, kasama sa doon sa sinampahan. Right. Kasi this is a mandatory thing to be done by a local government unit. It's no joke. Nakakatawa pero it's not a joke. Totoo yan na makakasuhan siya dapat yan. Si Mayor Roland Paulino. Dapat 51 yon instead of 50 kung hindi tayo nakapag-comply. Dahil for non-compliance sana. Tapos, sabi ko nga last time, parang yung privatization ng power, hindi niya na sakit ng ulo ngayon kasi ginawa na ni Mayor Bong nung time niya. Itong usapin naman sa sanitary landfill, hindi na rin siya makakasuhan o makukulong dahil ginawa na rin ni Mayor Bong. So, palagay ko kailangan mag-send na siya ng thank you note. Dalawa na yan. Dapat lang. He was saved from the case. Sa kuryente na lang. Grabe ang kuryente. Thank you ka naman, di ba? Sa totoo lang, Robert, no? Pasalamat ka naman. Ikaw naman, Hindi yung puro, lahat na lang sisi, di ba, no? Imagine, kaunting sisi, yung pati ba naman yung puno na pinutol na sinabing may nagsabotahe at tinatapunan ng mga chemicals? Kay Mayor Bong pa rin ang sisi. Ayun, nakakatawa yan dahil, nakakatawa yan kasi total napapag-usapan na rin yung environment, di ba? Natatawa ako doon kasi narinig ko rin yun, sinabi nga na meron daw pumunta doon ng gabi, nilason daw yung mga puno. Tapos ngayon na merong konting mga dahon. Sabi buhay na. Pala. Buhay pala. Ibig sabihin, grabing puno to. Nilason nun at lahat, tububuan pa ng nilason mo na lahat. Alam mo kung hindi nakakatawa to, nakakainis to mga tao. Pero Robert yung pagtubo ng mga dahon doon sa mga puno na yun, ang mga pinagputol-putol, hindi garantiya yun na mabubuhay pa talaga yung mga puno. So kailangan natin maghintay ng ilang pang mga buwan para masabi natin na talagang nabuhay yung mga puno. Hindi ibig sabihin, buhay na naman. Pag namatay na naman yan, sabihin na naman, naku, nilason uli. Kaya mahirap yung usapan na yan. Pero itong mga pinapag-usapan natin ngayon, ito yung totoo Ito nasa harapan ng MMAP, yung mga City Council resolution at saka yung mga documents related to the project. At magkano po ba yung project na yan? Actually, Robert, from January 11, sometime February 16, 2011, nag-start na ang paggawa ng sanitary landfill. Thus, Resolution number 10, series of 2011, was approved by the City Council entitled A Resolution Authorizing the Honorable City Mayor James Gordon Jr. to negotiate a loan contract with the Development Bank of the Philippines, DBP, in the amount of 300 million pesos and secure the best possible terms for the sanitary landfill development program in a manner compliant with pertinent laws. Tama pala yung sinabi ni Kagawad Edic na pagka mahal-mahal naman pala talaga niyan. Sobrang mahal yan, no? So, kaya marami sa mga LGUs talaga hindi nakaka-comply. So, palagay ko, ang balita ko, dito sa buong lalawigan ng Zambales, walang merong sanitary landfill. First time ang Olonga po na magkaroon. I'm not so sure sa Bataan, pero I'd probably think na parang wala kasi nung pinag-uusapan noon yung tapunan ng basura, halimbawa, kasi pinag-usapan na namin yan noon what kung isarado yung ating controlled dump site, no? Saan tayo magtatapon ng basura? Ang napag-usapan namin noon, ang pinakamalapit, Tarlac. At maliit lang yung sanitary landfill nila doon, no? So parang kung hindi tayo pag sinarado yun ng DNR, doon tayo magtatapon sa Tarlac. Imagine mo yung layo ng lugar na yun. No? At mas malaking gastos yun kaysa yung ipagawa mo na lang yung pasilidad. And there were subsequent loans being done. But prior to that, Robert, I would like also to recognize
then Mayor Kate Gordon, because even prior to the passage of this RA 9003, which was sometime 2000, Yeah. before that the mayor was then Mayor Catherine Gordon. And the city has already undertaken to lay the groundwork for the development of a proper solid waste management facility, which includes, among others, the conduct of an urban environment and solid waste management study conducted under the direction and administration of the World Bank, covering the periods from 1993 to 1995. So, kahit na hindi pa ito na-approve, the city, mayroon ng studies, mayroon na, there was already a long-term plan na ginawa ng mga Gordons. So, Kagawad Piano, sila, this administration as Ella up to now? Yun ang pagkakaalam ko kasi nung nagpunta nga dito yung head ng DILG sa Region 3, no, at hinanapan sila ng ELA, talagang wala silang yung ELA po is the Executive Legislative Agenda. Yun yung nandoon yung 10-point dokumento agenda na nagsiset, doon nilalagay ng mayor kung ano yung mga plano niya, plano at priorities niya na gagawin niya projects, para sa bayan. Itong under Mayor Roland Paulino, walang ELA. Yun yung walang ELA silang pinakita. That was last year lang nung lumalaban ang sangguniang panglungsod ng Olongapo na best sanggunian sa Region 3, no? So nagpunta yan dito, DILG, yung Management Office, Budget and Management Office, yung DSWD, at yung ilang mga offices from Region 3, no, para i-evaluate yung kind of governance meron tayo dito sa lungsod ng Olongapo, at yung unang-una nilang talagang hiniling ay makita nila yung kopya ng ating ELA at CLUP, yung Comprehensive Land Use Plan, na pero obviously wala silang na-i-provide na ELA sa panahon nila ni Mayor Roland. Ang pinakita nila nung panahon ni Mayor Bong. And sir, during the time of Mayor Bong and the time of Vice Mayor Cajudo, and I was then the Secretary of the City Council, we won in Region 3. Yes, so yun na nga, no? Kung nung nakayanan noon, bakit hindi nakayanan? Ngayon, samantalang parang susundin na lang, di ba? Sinunod naman, mukhang copy-paste nga talaga yung di ba? Maraming kinapis. Kung yun pa rin yung final nila, di ba? Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, lahat ng mga ginawa ni Mayor Bong at lahat ng plenano niya, yun din yung gagawin nila. So what's the difference? Dapat gano'n, oo. Kaso ang problema sa kanila, naninira pa sila eh. Kung ano yung mga project ni Mayor Bong noon, ay sinisiraan pa nila. Speaking of naninira, yung nabanggit nyo yan, yung ako hindi naman ako politiko, but I know na during the time when he was still Vice Mayor, si Mayor Roland Paulino opposed yung project na ito, yung sanitary landfill. I don't know why. But when I asked him, ang sabi niya, dahil daw overpriced. Masyado mahal. Oo. Which I find now very interesting in light of the fact that when he became mayor, he even inaugurated. He even asked for additional loans. Yes, that's to the right. tune of 223 million. So kung sabi niya noon overpriced na, ba't mo pa dadagdagan ng 200 million pa pala? Correct. Ano ba talaga totoo? Ay nakakapagtaka din, Kasi yun, exactly. Tama yung sinabi mo, Robert. Sabi mo overpriced. Tapos, dadagdagan mo pa ng 200 million. At hindi lang sila isang beses ba nagdagdag eh. Parang 3 beses sa panahon ni Roland Paulino. If I'm not mistaken, 2 o 3 beses sila nagpa-approve ng resolution na maglalabas ng another fund for the completion of the sanitary landfill. Sir, I have here with me a resolution number 90 series of 2013 dated September 4, 2013. A resolution authorizing the Honorable City Mayor Roland C. Paulino to negotiate, secure, enter, execute, and sign on documents and agreement and sign a required deed of assignment, promissory notes, and other deeds, instruments pertaining to loan with the Development Bank of the Philippines, DBP, in the amount of 166,306,105 pesos pertaining to Sanitary Landfill Development Program in a manner compliant with pertinent laws. And exactly on the same date, September 4, 2013, after Resolution 90, Resolution 91, the same date.
a resolution authorizing the Honorable City Mayor Rollin C. Paulino to negotiate, secure, enter, execute, and sign an agreement and necessary instruments for a supplemental loan of 72,500,000 pesos with the Development Bank of the Philippines to address the additional cost for the sanitary landfill development program brought about by the landslide in the existing open dam site due to Typhoon Pedring in a manner consistent with law. As far as I could remember, during the time of Mayor Bong, we already approved the same. Meron tayong naaprubahan na gano'n na nag-supplement tayo kasi meron ngang bagyo na dumating at talagang nag-collapse yung ating gabundok na basura kasi doon at maraming naapektuhan. Imagine niyo, wag na natin imagine. Ipakita na lang natin yung photo ng open dump site. Kung ano yung kalagayan niya dati. Teddy, pwedeng nung photo ng open dump site. Yung photo ng open dump site, ipakita natin. Kasi doon natin makikita yung sinasabi mo kagawad, yan, ipakita natin. Yan. Pumunta ako doon, I think this was around 2013. Sige so, pa. Kay Roland Paulino na to. Oo. Kaya ako pumunta doon kay Gawad Edic. Kasi people were blaming yung area na ito for causing yung leptospirosis outbreak. I interviewed Mayor Roland there, tapos ang sabi niya nga, namana niya lang yung sanitary landfill na project because he thought that it was overpriced. Now, sabi ko nga, in light of this thing na additional loans niya, parang medyo it doesn't really ring like diba? Parang kasi siya rin mismo ang dami niyang pinasupplement at dinagdagan pa yung mga budget, no? Kung sinasabi niyang overpriced nung panahon ni Mayor Bong, bakit kailangan pa ulit umutang pa ngayon, no? At kasi isa pa, sir, excuse me, ang isa pang tatanong ko, included ba ito sa local development investment program of the city? Yun ang problema, Ate Epi, kasi nga wala silang wala silang ELA. I think ang wala silang philosophy CLUP. kasi yata, I'm just trying to understand yung ginagawa nila. I think their philosophy is improvisation. Sir, ang motto Impro ba? Parang acting workshop. Kung ano yung maisip. Sir, ba, papasok ka, 8 o'clock. Ano ba pwede natin gawin ngayon? Ito, sige, gawin natin ngayon. Ang slogan nila ay transparency and good governance. Yeah. Transparency is only a component of good governance. Ang good governance marami. Responsive, effective, efficient, participatory. So in this light, may public consultation ba? Para makaparticipate ang at saka gaya ng sanitary landfill na ito, sir, batas to di ba? Nasa batas ta. And even ang iila na yan, batas din yan Of course. Oo. So ang since ang motto nila, is it the same motto now? Pareho pa rin ang motto ngayon ba? Yung transparency and iba na. Binago yata. May dalawa sila yung Home of the Most Beautiful Women at saka itong transparency and good governance. Meron nagsabi. Meron na bang bago? Si Ma'am Epi, ano ba yung sinasabi niya? Sabi nila may God bless Olongapo. Ano yun? Parang ordinance yun, authored by John Cortez, no, na maglalagay ng mga stickers sa mga tricycle, na God bless, pagkatapos kapag merong mga event ata na merong kaparian doon or sasabihin sa end na God bless Olongapo. Parang ganun lang. What's the rationale behind? It's not really slogan. What's the rationale behind na ilalagay pa doon sa mga public utility, nakakadami na yung nakalagay doon, di natadtad na yung Ayun na nga, sangkaterba na yung nakalagay sa tricycle tsaka sa jeep. Hindi naman daw God bless, have mercy on us. Yes. I think mas bagay yan. Have mercy on us na lang. Ayan, pagka ito pa, sabi nga natin yung mga projects na ito, hindi nangyari overnight. Ibig sabihin, nangyari yan ng matagal na panahon, pinagplanuhan yan. Hindi pwede yung, biro ko lang kanina yung style nila, improvisation. Kasi yun yung nakikita ko talaga. No joke. I mean, I'm not a political person, pero I'm very observant of politics. Pagdating dito sa mga tao na to, administration, walang kaplano-plano talaga. And I think for them, it's
parang asset pa nila yung, at least sa tingin nila na it's good to be, parang yung mag-improvise na lang araw-araw. Pero for those who are in government for a long time na, sila rin naman matagal na sa gobyerno, di ba? Of course, si Roland Paulino started as a councilor din. Oo. At alam mo, talagang yung sanitary landfill, dumaan yan sa proseso, pagkahaba-habang proseso. Grabe ang mga debate namin dyan, di ba? Epi, ang kakampi ko dyan, si Gina Perez. Kami talagang, dahil imagine mo naman, yung vice mayor mismo ang nag-oppose. So, malalaman mo na kung gaano katindi. Though dapat kasi sa procedure ng city council, dapat ang presiding officer hindi nakikipagdebate doon sa mga konsehal. Kung gusto niya makipagdebate, i-relinquish niya yung step down. Step down at mag-nominate ng bagong presiding officer at doon siya umupo siya as council, parang as councilor, makipagdebate siya. Pero palagay ko, yan parang pattern of behavior niya yan na yung, ewan ko kung iniisip nila kung maganda ba talaga o hindi yung isang proyekto. Basta, pag proyekto ng kalaban niya, yes, walang automatic. Maganda. Exactly. Lahat pangit. Lahat hindi maganda yung rason. Pero ang nakakatawa niyan, nung siya na yun nandun sa upuan, siya na yun nandun sa mayor's office, lahat ng mga sinabi niya dati na hindi niya gagawin, at ginagawa niya ngayon. Hindi daw maganda, ginagawa niya ngayon. That's true with power distribution. Narinig ko ngayon, sinasabi niya na ganun din daw ang gagawin niya. That's true with SM. That's true with SBMA director. Yung SM issue ng SBMA director. At saka chairman ng City Fiesta. SM magpapasagasa pa. Ngayon, sasagasaan ka pag hindi natuloy yan. Tapos yung itong sanitary landfill, noong 2015, in-inaugurate na nila yan after itong mga sinasabi nyo na additional loans na 200 million. Nasabi overpriced, pero yung pala dinagdagan pa ng another 200 million. So is this any way to run a railroad, di ba? Yun na nga. Robert, for the sake of transparency, kasi existing na rin yun ng sanitary landfill Ano ba, may itemize ba na kung anong ginawa nila sa sanitary landfill na yun with the additional loan na was granted during his time? Kasi before, I saw a resolution with itemize sa 383 na yun, may may itemize yun at saka yung sa 72500 na Sir Bong, may itemize yan kung saan ninalagay yung itong sa kanila lately. Wala ko nakita, I don't know sir, because I'm no longer the secretary. Mayroon bang itemize kung saan ginastos yung ang niloan na yon? Parang hindi ko yan na yung itemized portion doon sa kanilang dapat naka-attach. For the sake of transparency, para malaman ng tao. Secret din. Parang yung plano sa SM Marikina secret din, wala nakakaalam. Alam mo ako, parang desperado na ako noon. Ang iniisip ko lang, basta matuloy na yan sanitary landfill na yan. Go na tayo ng parang gano'n kasi talagang sinimulan na yan, andiyan na yan, dapat ituloy na yan. Para kasi yung sinasabi nila dyan, na kaya sila nag-additional para matuloy lang yung sanitary landfill. Siyempre ako yung proponent na unang proponent yan. Talagang gusto ko matuloy na yung sanitary landfill by hook or by crook. Dapat lang sir because it is mandated by law. Kung hindi, Kagawad Edic, isa siya sa mga may kaso ngayon. Exactly. Buti, pasalamat pa pala din siya sa'yo at pinaglaban niya yun. Yan, meron tayong mga papag-usapan mamaya. Babasahin natin yung statement ni Senator Lauren Legarda, who's the principal author of the law. Pagbabalik po ng bongga po. Enjoy life while you're still young. Be mentally alert and energetic. Shape up. Give your body the calisthenic you need, which will help you improve. Come and enroll at the biggest gym in the city. G-Gym Bodybuilding, Karate, Aikido, Kickboxing, Taekwondo, Ballroom Dancing, and more. Call or text at 0927-518-7889. Look for Miss Jenny Ascal, the manager.
or see us at number 1 Lower Calaclan at the back of DWGO, DWOK FM Radio. We want you to visit our place too. GG Bodybuilding. Life is beautiful if you know that health is wealth. The memories of life is the gift of Heritage Garden, Olongapo's newest and modern private cemetery. Heritage Garden is very well maintained to give your loved ones a peaceful, eternal rest. Come and visit us and avail of our reasonable rates. Life is everlasting at Heritage Garden. Heritage Garden at Tabacuan, Santa Rita, Olongapo City, with offices located at number 1 Lower Calaclan, Olongapo City, at DWGO, DWOK, or Civic Broadcasting Corporation Building, beside G-Gym, Olongapo. You may call the manager, Ms. Nida Nerpiol, at 223-2770. Yan, ito po ang bongga po. Ako po si Robert Gonzaga. Kasama ko si Ma'am Effie at saka si Kagawad Edic Piano. Pinapag-usapan po namin today yung environmental problems, in particular itong sanitary landfill, yung pag-create ng sanitary landfill out of a controlled dump site ni Mayor Bong Gordon, which was opposed by Mayor Roland Paulino during his time as Vice Mayor, but then he continued it. Ewan ko kung he found religion na umpog o ano, na linawan na ba siya o ano, biglang lahat kasi, kaya ako sinasabing gano'n, medyo half meant half joke yon kasi lahat ng mga inopost niya dati ginagawa naman na niya ngayon, di ba? Kasi Robert, ganito yun eh. What was wrong to him during the time of Bong Gordon is right with him now. Yun. Oo nga, bakit? Ang tanong ko nga bakit? Ang ganda ng pagkasabi ni Ate Effie. Ito, isa pa. Pwedeng ipakita natin yung mga photos ng 2013. May narinig kasi ako na ad na sabi, under Mayor Roland Paulino daw, wala daw naging matinding baha sa Olongapo. Pwede naman pala na walang baha na matindi. 2013. Sige nga, tingnan natin. Tingnan natin yung mga photo. Hindi ba matindi yan? Ayan. Ano ba yan? Sige pa. Yung worst baha na nangyari sa ano? Yes, this was 2013 under Mayor Roland Paulino. 3 months after na ma-elect siya as September. mayor. Ito, yung baha na nangyari, siguro dahil hindi niya maalala kasi nasa US siya nung time na yan. Nandun sila sa US nung time na yan. Okay. At hindi niya mapabubulaanan na nasa US siya kasi may mga nag-post ng picture sa Facebook na nandun siya nung mismong may time pa doon eh. Nasa September US, ganyan ang itsura ng Olongapo. Sabi nga ni Senator Dick Gordon, nagsambulat ng lepto sa Olongapo. Oo, talaga kumalat at number 1 ang Olongapo sa dami ng incident ng leptospirosis. Nakita niyo yung huling picture? Ipakita natin ulit, i-run nyo lang yung mga photos. Yung huling picture, yung doon yun sa James L. Gordon. Na punong-puno ng mga pasyente. Nung dumalaw kami dyan, mas mas matindi pa. Hindi, Kagawad Edic, take note, ito na yung pinakamataas na level ng James L. Kasi yung dun sa baba, puro puno na. Correct. Hindi ka na makadaan. Buti nga sa kanila, medyo maluwang na at that time. Pero dun sa baba, nag-uumapaw yung yung mga pasyente. Mga taga-Olonga po yan na nagkaroon ng leptospirosis outbreak na by the way, sino na naman ang hiningan ng tulong? Kasi nga wala si Mayor Paulino nung nangyari yun. Sino hiningan ng tulong? Yung Red Cross natin, Senator Gordon. Ng Red Cross na ginamit yung resources hindi lang dito sa Olongapo pati sa national para linisin yung Olongapo. Yung mayor mo at that time wala dito. Yan Yan ba
May babaw pa yan eh. Mas malala talaga yung kasi baha na yan noong September. Natawa ako dun sa ad na pinapakita dahil sa political ad. Parang they're trying to claim na during the time ni Mayor Paulino, walang naging matinding baha. Ito po, photo. Hindi naman siguro. Sasabihin nila, sinungaling na Photoshop na naman to. Hello! Hindi, ang palusot nila dyan, binaha tayo ng todo-todo nung September dahil hindi daw nagpahukay ng mga ilog si Bong Gordon, kaya ganyang kalala ang baha. Pero actually sa lakas ng ulan, grabe yung habagat na yon. Yun ang worst na nangyari sa lungsod ng Olongapo. Kaya ganyan talaga yung nangyari. Pwede niya nang i-blame pwede niya sabihin na dahil hindi nagpahukay. Pero yung 2 weeks o 3 weeks o isang buwan na ang baho ng Olongapo dahil hindi nalinisan, si Mayor Bong pa ba may kasalanan? No? Wala na. Siya na yung mayor at that time. During nangyari to, nasa US siya. So, pag napapanood ko yung political ad na yun na wala namang baha, medyo nakakatawa eh. Dahil, exactly, ito nga yung sabi ko sa inyo, parang pattern siya. Pagkatapos sa mga pattern na siya eh. Ang sinasabi niya pa, Robert, yun daw leptospirosis ay nanggaling doon sa mga daga na galing pa ng San Marcelino. Sige po kasi sabi natin to Okay. Kasi yung mga daga, meron daw rat-infested area sa bundok ng San Marcelino sa dating mine. So isipin mo yun yung daga bumaba sa bundok, pumunta sa salt water na dagat, 'di ba? Tapos lumangoy papunta ng Subic Bay, pumunta ng Olongapo. Hindi naman sa Subic Castillejo. Isipin mo yung logic na ganyan. Tapos kanina yung mga residente naman, yung mga ordinaryong residente, ang biniblame yung open dump site. Na at that time, ino-oppose niya yung pag-create ng sanitary landfill. So ito yung sinasabi natin, napaka-dangerous ng ganyan. Dahil lang sa politika, gusto mong makapunto sa politika. I-add ko lang doon, Robert, pagkatapos nun, di ba nagkaroon pa siya ng project, yung manghuhuli ng daga na babayaran ng 10 pesos ba yun? O 20 pesos? 10 talaga yun. Meron kaming PCL that time event. Talagang pinagtawanan ng mga konsel. Ano ba yung mayor nyo? Alam mo, at that time, nasa Red Cross ako sa National. Muntik na kami maglabas ng statement dahil napaka-dangerous talaga niyang ginagawa na ganyan. Manghuhuli ka ng daga. Isipin mo, manghuhuli ka ng daga. Yung daga yung source ng leptospirosis. Eh di ikaw rin naging vulnerable ka na. 'Di ba? For what? For 10 kawawa yung pesos? mga bata na talagang nanghuli din kasi sa mga bata 10 pesos, 20 pesos malaking bagay na 'yon, tapos diba? Dadalhin mo sa city. Ganyan na po tayo ngayon. 'Di ba? At paano nila i-dispose yun? Ganyan na tayo. Ganyan ba tayo? Ito ba yung aim high Olongapo? Yun bakit ganoon? Ba't ganoon? Para naging aim low tayo Aim high tayo, wag aim low. Ito, basahin natin Office ni Senator Lauren Legarda issued a statement. Sabi niya, i-set lang natin sa context yung mga 50 mayors kasi na kinasuhan. Sabi ni Senator Lauren, it is unfortunate that complaints have to be filed against LGUs for non-compliance with a law that was passed 15 years ago. But the law must be implemented and those who cannot comply must face the legal consequences. Otherwise, we will never get everyone to comply with our laws. Totoo naman yun 15 years na bago na yan, di ba? 2015 na inaugurate yung sanitary landfill. Kung hindi nga nagawa dito sa Olongapo yan, kung hindi simulan ni Mayor Bong yan, pati siya kasama dun sa kaso. O, di ba? Political will yung ginawa talaga ni Mayor Bong that time. When it comes to these guys, palagay ko ang kailangan na lang gawin, pakinggan mo yung sinasabi nila pero wag mo paniwalaan. Kasi ang totoo yung ginagawa nila 'Di ba? Pag yung sinasabi, bola lang Bola lang, paninira lang, politika lang. Pero maniwala ka doon sa ginagawa. Kasi katulad niyan, dati ino-oppose. Tapos ngayon, papagpatuloy niya rin pala. Dadagdag pa ng utang, sabi overprice. Hihingi pa ng 200 million. So, ano niyan? Anong papaniwala? Ano papaniwalaan natin? Yung mga sinasabi o yung ginagawa? Of course, yung ginagawa. Mas matibay na ebidensya yun. Diba? Yun. I rest my case. So, maganda.
Yeah. Si Kagawad Edic, ano po bang masasabi niyo dito sa tungkol dito sa pattern ng behavior na ganito at saka yung parang inuuna yung politika bago yung pulisiya. Bago yung kapakanan. Bago yung magandang pulisiya i-implement, unahin yung politika dahil dun siya kasi nananalo eh. Pero kawawa naman yung mga taga-Olonga po. Sayang nga eh. Imagine si Roland Paulino, marami rin actually yung nag-e-expect na mababago kung ano man ang Olonga po nung manalo siya. Pero talagang wala eh. Talagang naging worst. Yung sa lahat ng aspeto, sa crime natin, talagang peace and order natin, yung bumalik yung prostitution, lumala yung droga, pagkatapos yung mga pinangako niya noon, yung basura, ililibre, ang hospital, ililibre, lahat yun hindi niya tinupad So parang napakadali para sa kanya ang mangako. Pero yun na nga, siguro dahil nung mag-e-election yun, pero at this point in time, tingin ko hindi niya na kayang gawin yung mga ganong klase ng pangako kasi nakita na talaga ng taong bayan kung anong klase na leader siya. At yun na nga, pinupolitika maski yung mga magagandang proyekto katulad niyang landfill na yan, yung ating privatization ng ating elektrisidad, pinulitika pa. Kaya ewan ko kung yung mga ganyang klase ng politiko, traditional politician yan Trapo. Trapo na trapo. Ang dating. So, enough, ang tingin ko ang final ko dyan, enough of that kind of leader. Dapat magluklok tayo ng leader dito sa ating lungsod na meron parati kong sinasabi, may vision, may plano para sa lungsod, and of course, merong mataas na yung moral excellence na sinasabi ni Miriam Santiago, moral ascendancy. Yun yung dalawang sinasabi ko sa ating mga kababayan ngayon kapag nag-iikot tayo ngayon. Na-miss natin yun eh. Oo nga, parang bumagsak ang moralidad. Hindi man lang malaman, di ba? Ngayon, kung ano yung simpleng kung ano ang tama at mali, na hindi man lang maipakita. Na-miss natin yan. Ibalik yan. Kaya nagkamali minsan, wag nang ulitin pa. Parang babae lang yan, Miss Epi. Binola ka. 'Di ba? Niligawan ka, tapos binola ka, tapos yung pala marami pala kayo, gano'n, 'di ba? Marami pala kayo. Ngayon lalapit na naman sa iyo. Anong gagawin mo? Kaya Robert, ganyan na During Valentine's Day, give me Valentine's card to my one and only, pero magbili ka ng 1 dozen. Oo, ang daming pinapadala ng one and only. Oo. Ma'am Epi, ano ba? Meron ka bang statement dyan tungkol dito sa program? Robert, for Sir Bong, like in Paul's letter to the Philippians, chapter 1, verse 20, it says, "My deep desire and hope is that I shall never fail in my duty, but that at all times, and especially right now, I shall be full of courage, so that with my whole being, I shall bring honor to Christ whether I live or die. This best express what Bong Gordon have done and what he will do in the future." Amen. Yan. Thank you, Ma'am Epi. Ako naman, babalikan ko lang yung sinabi ni Kagawad Edic. Mukhang ang pattern nga na itong tao na to, itong si Mayor Roland Paulino, is to promise things na hindi niya i-deliver. Tapos yung mga sinisiraan niya nung panahon noon, ngayon gagawin niya rin naman. So pag meron siyang pinangako sa inyo, nako, palagay ko hindi mangyayari 'yon. Kasi I'm just going by yung mga dati niyang pinangako, sabi libreng basura, libreng ospital. Tapos hindi naman ginawa, di ba? Tapos yung sinabi niya mga masama, yun naman yung ginagawa niya ngayon. So pag nangako pa sa inyo uli, palagay ko hindi mangyayari 'yon. Tapos ang mangyayari lang, ipapagpatuloy yung mga dating project. Yung SM po na pinagmamalaki nila doon sa SM Marikit, yung pagbago ng Gordon College, hindi po siya nagsimula niyan. Si Mayor Bong yan. Yung pong siniraan si Mayor Bong dati tungkol doon sa power distribution, ngayon po yung World Bank, pinupuri na yan. Yung project na yan, pinagmamalaki ng World Bank. Kasi sila po yung nag-facilitate niyan. Pinagmamalaki yan sa buong mundo at ginagawa nga nilang model pa. Pagdating dito sa sanitary landfill, sabi niya ayaw niya yan kasi masyado daw expensive. Pagdating ng panahon niya, nagdagdag pa ng 200 million.
So, anong papaniwalaan natin? Yung mga sinasabi niya o yung mga ginagawa niya? At saka Kita na Robert, yung ginagawa. bigyan pa si Sir Bong ng World Bank ng award for Yun na less nga eh. privatization. Actually, gumawa nga sila ng video sana, ipinapalabas na yan eh. Dahil yung praising yung project at parang hinahambing nila yung power distribution, ay yung privatization ng power para sa mga iba pang mga PPP projects. At saka yung, di ba, naging controversial din yung PUD na yan. Kinasuhan ni Mayor Roland Paulino si Mayor Bong. Asawa ng Diyos. 2014, dinismiss ng ombudsman yung nag-iisang kaso na yan. At yung mga sinasabi natin na, sabi niya, sabi ni Mayor Bong, mayroong mga problema ng corruption dyan sa sa PUD. Ayun, kasama niya na ngayon. What an irony. Oh, di ba? Hindi At saka anong sabi ng... Hindi mo pwedeng i-refute yan dahil totoo yan. Di ba? Tingnan natin kung sino nagsisinungaling. At saka ano pang sabi ni Ombudsman Conchita Carpio Morales? Sabi niya, it was very, Very Advantageous, not to the injurious. Not injurious. To the city Why? government. Because the cost is only 210 million. It was purchased by ODC by 610, 15 million. Kasi isipin mo yan ang price dapat nun, ang appraisal value ng asset na yung PUD was 200 million. Naibenta siya ng 600 million mahigit. Tapos, you found an investor na maglalagay ng 1 billion doon sa project na yon. Kaya kita nyo yung paligid natin ngayon, bago yung mga kontador, bago yung mga linya, bago yung mga poles. Dati, bulok na mga kahoy yan. Ngayon, mga semento na. Tapos ito pa, nabilib ako dahil doon sa OEDC. Nung isang araw lang, sumabog yung transformer doon sa may area namin sa may Gordon Heights. Kaya pala may Yeah, sumabog yung transformer doon sa may Gordon Heights. Sabi ko, mamayang gabi pa yan. Maayos, di ba? Kasi sanay ako doon sa sistema ng PUD na matagal In 30 minutes, bumalik. Yeah. Bumalik na. So, ibig sabihin, napalitan pa nila yung transformer at nagawa lahat yan. 30 minutes, meron ng power uli. Kasi nga naman, pag private, every moment, every second, every minute, every hour na hindi dumadalo yung kuryente, wala silang kita. Malaki yung mawawala. Yun. So, merong incentive sa kanila. As opposed to the public utility department dati, sila lang yun nandun Diba? Ang pinakamaganda rin na nangyari doon na wala yung corruption. Yun. Sa ating, Isa pang malaki. Kaya nga sabi ko nga sa iyo kagabi, Daddy, kailangan talaga magpadala si May Roland ng thank you note. Padala ka. Dapat hindi na note, letter naman, letter. Para mahaba kasi marami ka. Ang dami niyan dapat pasalamatan. Diba? Sinasabi niya siyang savior. Thank you sa power distribution. Thank you sa sanitary landfill. Thank you sa SM. Thank you sa pagpapagawa dyan sa Gordon College. Diba? Thank you dun sa lahat ng mga yan. Dahil ang laking, yung parang sakit ng ulo na nawala sa'yo. Diba? Pero hindi. Thank you ba yan, Robert, ang SM Marikit? Thank you ba yan? Si ano naman, si Mayor Bong naman na magpapadala sa kanya ng hindi thank you letter. Alam mo na, A strongly worded grievance letter naman na ipapadala sa kanya. Ayusin mo naman yung peace in order, pare. Di ba? Exacto. Simpleng lang di ba? Hindi maayos. Yung mga drugs. Pero ngayon ginagamit na nila yung all-out war sa droga. Ang tagal ko nang panawagan yan na sabi ko, Mayor Roland, mag-ano ka naman ang all-out war sa droga dahil sobrang lala na. Siguro mga bago-bago pa lang siya na nagme-mayor, hindi nila pinapansin. Pagkatapos ngayon na mag-e-election, biglang meron silang all-out war. Sa droga. Sa video niya, sir, lumalabas yun. Yan lang talaga mabibigay ko sa kanila. Ang galing mambola talaga. Pero pagdating sa gawa, huwag ka na umasa. At alam mo, yung tennis court, hindi pala ngayon ko lang parang napansin, hindi pala nakalagay sa kontrata yon. Yung bilihan na yon. 'Di ba yung list ng COA, yung mga nandoon yung Gordon College, yung Convention Center, etc. Pero wala yung tennis court. Pero isa yan sa ibinenta, baka kako ginawang private na yan. Wala doon wala doon sa kontrata. So yun yung isa pa nating titignan. At ang latest may latest kagabi. Ano? Sa American Legion. Kailangan natin i-confirm, pero kailan pa natin i-confirm na
mukhang naibenta rin sa SM. Yun yung yes, yan yung American lumabas. Legion? American Legion. So we have to confirm Salamat it. sa iyo ang mga members because you work it out. Oh. Ito na naman sabi nung vice mayor siya, nagkakampanya siya. Sabi, ibibenta ng mga Gordon yung mga yung mga asset daw ng Olongapo. Guess what? Nung mayor na, yan ang ginagawa. Yan na. So alam niya ng Ganyan American Legion members? Yun na nga, yung mismong members ang nagsalita kagabi. Okay. Kasi yung consultation meeting namin kagabi, malapit doon sa bahay nung isa sa mga members ng American Legion. At siya ang nagsabi. Yan ang nagkwento. nakakadismaya sa politika ng mayor na to. Magsasabi ka ng ganyan tapos hindi mo gagawin. Mangako ka, yung pala hindi mo kaya o kaya ayaw mo talaga gawin o kaya kabaliktaran pa yung ginagawa mo. Katulad niyan, sinisiraan niya dati sila ang mga Gordon na binibenta daw yung mga assets ng yung hindi naman na ibenta yung sa may lot 21, hindi binenta yan. That's leased, di ba? Ang binenta yung katabi. Sino nagbenta? Sino nagbenta? Calvary Land. Sino nagbenta nung Calvary? Sila na nagbenta nung Calvary nung nanalo na sila. So, may nakapending yan sa ombudsman. So, hopefully maging maganda yung decision. We have a few minutes left sa program, Kagawad Edic. May nabanggit ka kahapon na development dito sa Subic Freeport. Inimbitahan natin sila pero hindi nakapunta. Ano po ba yun? So, nakikiusap lang sila na siguro some other time na ito yung killing nila na itaas yung kanilang sweldo. Ito po yung sinasabi yung sinasabi ni Kagawad Edic, yung mga SBMA workers. Salary standardization. Ito po yung mga SBMA workers na ang tagal-tagal na po humihingi ng aumento sa sahod kasi when compared to other government workers, I think 20 or 25% ang nila. Masyadong maliit yung Anong ginawa nila kahapon? So yung kahapon parang boodle fight sila, no? Ang ulam lang nila kamatis. Sa harap ng 229, doon mismo sa building ng 229 na parang expression of protest doon sa yung kanilang pinaglalaban na dapat itaas na yung kanilang mga sweldo. Which is long overdue. Exactly. Parang meron akong dyan dahil nagawa ko pa ng storya dati yan ang Olongapo merong representative na director sa SBMA. Ayun na nga. At saka sino yon? Si Miss Cynthia Paulino. Mrs. Cynthia Paulino yung asawa ni Mayor Roland. Ngayon dun sa usapin ng salary standardization law. Ano yung binoto ni Mayor ni Miss Cynthia Paulino? Nag-no kasi siya doon. Ayaw niya itaas. Bakit? Kaya well, may sinusunod kasi siyang kaibigan niya kasi ang ating chairman, yung ating chairman parang, ito na naman yung example natin ng maniwala ka dun sa sinasabi, maniwala ka sa ginagawa, wag dun sa sinasabi. Kasi sumasama sila sa mga vigils in support of SSL. Pero pagdating ng crucial na vote sa SBMA board, yung nag-no siya. Cynthia Paulino voted against yung implementation ng SSL. Hindi nila pwedeng i-deny yan because I have a copy of the board resolution itself. At saka mabuti na lang, it was placed again in the agenda. Yeah. So ngayon, sumasama sa mga vigil pero pagdating sa crucial na vote, boboto pala against. Yun yung nangyari. So alam ng mga tao yun na yan Meron na ginagawa naman niya. silang- Alam na mga SBMA workers yun. Ang bago nilang nakaabang pangako sila. ngayon, Robert, na within 3 weeks daw ay mapipirmahan na yung kung ano man yung yun yung pangako Teka lang, within 3 weeks? Within 3 weeks. Ano po bang date ngayon? Ay, actually, nung pa yan nung nagkaroon sila ng unang patawag na meeting, nung Kasi naka-attend kami ni Kagawad. Kasi magkakaroon ng... Abutan ng ban yan. Yeah, di ba maabutan ng ban yan? So, well, Hindi na siguro pwede. tignan natin kung kung mag-guess sila siguro sa atin o dito sa Bonga po. Sana po I think next week baka available sila. Sana iniimbitahan namin yung mga SBMA workers na mag-guest dito sa Bonga po para mapag-usapan yung mga issue na hinaharap nila. Kasi marami po mga taga-Olonga po na nagtatrabaho dyan sa SBMA at matagal na humihingi ng dagdag sa pasahod. Ngayon po yung representative ng Olonga po sa SBMA na si Directora Paulino bumoto against SSL. Ano yan ni Mayor Paulino? Asawa. Ganon? Parang hindi alam ni Ate Effie. Asawa.
So sabi ko sa inyo nga, maniwala doon sa ginagawa, wag sa sinasabi ng Paulino. Kasi pag naniwala ka doon sa sinasabi, usually napupunta ka lang sa parang pinapaasa ka lang pero hindi naman nangyayari. Papariwara tuloy ang lungsod pag ganyan. So on that note, meron pa po ba kayong idadagdag, Kagawad Eddie, bago tayo magpaalam? Yun lang, Robert. Maraming salamat sa invitation again na mag-guest dito sa Bongga po. No? Susuki natin doon si Kagawad Eddie. One of the best guests that we have. Thank kasi you. very well-informed at saka hindi takot. Yan ang mga gusto kong makakausap eh. Salamat. Ang sa akin lang para sa ating mga kababayan, no? Nasa critical na time tayo ngayon na mapipili po tayo ng leader. So pumili po tayo ng tamang leader para sa lungsod ng Olongapo. Yan. Ma'am Epi? If you want to bring back the glory of Olongapo, nagkamali minsan, wag nang uulitin pa. Ayan. Ako naman, sinabi ko dati, sasabihin ko uli, wag maniniwala dun sa mga sabi lang. Kasi usually hindi nga ginagawa yan, hindi kayang gawin. Maniwala tayo dun sa mga ginagawa nila kasi yun ang totoo. So, ito po ang Bongga po in behalf of Mayor Bong Gordon. Hindi kasi medyo inibitahan natin si Mayor Bong pero hindi siya nakapunta kasi medyo na rin busy. Maraming ginagawa. Salamat kay Kagawad Eddie, kay Ma'am Epi. Ako po si Robert Gonzaga. Ito po ang Bongga po. Makulay ang tradisyon, mahalagang kasaysayan.